another ganap na naman. Samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa Sibiswan namin. Dahil may screening kami for Peña Francia Regional Exhibition 2026. At dahil nga palaging nalilate ang babae dahil halos isang oras ang biyahe ng jeep papuntang Sipoco, ay gumising na ako ng alas 4 dahil matagal nga ako mag-asikaso. Ako pala nga ang pasahero pagsakay ko sa jeep, kaya naging passenger princess ang babae na yan. Inagahan ko na nga bumiyahe ngayon para makahabol ako sa call time namin na 7:30. Maaga rin kasi ako nakatulog kagabi dahil sa pagod. Pagkarating ko nga sa school ay nandun na ang mga early birds na Wasiwas at Majorette. Halos mag-iisang oras na naman nga ang biyahe ko dahil dumating nga ako before 7:30. Nang sumakay nga ako sa tricycle ay nanotice ko na ako lang ang papunta sa Sibiswan. Wala palang transaction ngayon dahil work from home. Nang pumasok nga ako sa entrance ay napagkamalan pa nga akong kasali sa van. Giata. Naka-black nga kaming lahat ngayon dahil nga ang color coding ng officials every Friday is black. Samantalang sa aspirants naman ay kulay white. Wala ding magaganap ngayon na flexibility at conditioning dahil nag-usap-usap kaming wag na. Kaya ang mga babae ay nagsipag-ayos na lang ng buhok at nagsipag-makeup na para bang may parade yan sila sa center. Screening din pala ang Wasiwas ngayon at mamaya silang hapon pagkatapos namin. And yes, bestie, half day lang kami. At dahil nawala si Nicole sa cultural ay sinundan namin siya ni Mia sa office. At habang nag-uusap-usap kaming apat, nag-crave nga si Ma'am Bella sa mangga kaya inay niya kaming bumaba. At sakto nga pagbaba namin dahil kumukuha ng mangga si Sir. Disclaimer lang po dahil hindi po kami nagnakaw ng mangga. Humingi lang po kami tigdadalawa. Nangat niya itong tanong ni. Umuya ang gulo ng kulo na. Pagdiri. Sinabangata ka na nga. Salamat lang. Wala nga kaming kutsilyo kaya gunting ang ginamit namin. Tapos dumating din yung ibang Wasiwas at humingi rin ng mangga. Gano'n kang igwa mayo? Di ibig sabihin din kayo sa Orsem, pwedeng may igwa ay in the San Andres. Ito ko lang bado mo. Ay, halita ka na talang kaibahan. Babalik na nga kami sa cultural dahil bibili nga kami ni Mia ng pagkain. Hindi kasi kami nag-breakfast at pangit naman kung mangga lang yung kinain namin. Wala pa sa kopya. Pagkatapos bumili ng pagkain ay bumalik na rin kami kaagad sa cultural. Kami nga palang tatlo ang seniors ngayon sa Majorette Organization. Actually, 4 nga kami. Kaso nga lang, wala si Princess dahil nag-OJT na siya. Kaya ayun, hindi makakasali si Sangre Alena sa exhibition. Pagkarating nga sa cultural ay naabutan namin si Jessa na may kasamang Wasiwas at may hawak na baton. Kaya pinatawag namin siya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang baton po namin ay hindi po pwedeng ipahawak sa kahit na sino. And yes po, may punishment po kapag nalaman namin na hinahayaan nyo lang hawakan ang baton nyo ng kahit na sino. Gusto mo yon? Ayaw mo no? Dumating nga si James at nagchismisan kaming tatlo dahil nga nalagasan nga kami ng isa. Hindi siya namatay, hindi na kasi siya mag-aaral. Around 10 a.m. ay dumating na nga si Sir RJ. Siya ang trainer namin last year sa military parade. Hindi nga nakasali ang babae noon dahil kapubunot lang ng wisdom tooth ko at bawal pa ang babaeng gumalaw-galaw. Nung Miss Libmanan nga ay siya ang nagturo sa akin sa pagdala ng festival attire. Nag-start na nga ang screening at ang inuna nga ay ang screening for aspiring leaders. At ang aspiring leaders nga namin ay si Kat at si Sophia. Kaya ko nila because ako po nakayanan ko po yun during that. After nilang dumaan sa Q&A ay nag-perform sila ng exhibition at pagkatapos ay pinag-lead sila sa parade. Vlog. Naipon sa vlog niya. Ang chismos. Ay, tayo na susunod. Pagkatapos ng parade, pinag-oath sila sa harap namin. Tapos votation na. Lagot kayo. 10 seconds, start now. Pagkatapos magboto, screening naman para sa makakasali sa exhibition. Dahil lang pas 20 ang members ng Majorette Organization, kailangan naming dumaan sa screening process. Papalit-palit nga ako ng baton dito dahil nga natatanggal ang ulo ng baton niya. But since meron nga kaming throwing ay pinili ko pa rin yung baton ko kahit tatanggal yung ulo niya. Kaya hindi tuloy ako makabuelo.
months ay kinausap nga kami dito ni Sir RJ at binigyan niya nga kami ng advice at feedback at yung mga dapat at di dapat kapag nag-start na ang training. Pagkatapos ay announcement naman para sa magiging next leader ng Central Bicol State University of Agriculture si Pocot 2026. But before that, nagbigay muna si Sir ng words of wisdom at advice para sa magiging bagong leader. Congratulations, Katika Oliver, President of Common Labour Year 2027. Sorry guys, sorry. At ang majority leader na nga ng Cibiswa si Pocot ay si Catherine Abonita. Sunod naman na in-announce ay yung mga members na makakasali sa exhibition. And yes po, opo, kasali po ang babae na to. Kaya naman, abangan nyo sa sunod dahil magbablog ako kapag nag-start na ang rigid training namin. Congratulations sa lahat! Naghiwalay na nga kami nila Nicole pagkatapos. Naghintay naman ako ng tricycle papuntang sentro. Nagbago nga ang isip ko at dumiretso na ako sa Jollibee para kumain ng lunch. And para naman sa bagong leader namin, congratulations and do your best. And sa assistant leader namin, congratulations din dahil next year ay ikaw na ang leader. Alas 12 na nga kami nang matapos at nagugutom na talaga ang babae na yan. Ang in-order ko nga lang ay mix and match dahil purita ang babae na yan para mag-McDo. Inubos ko na nga ang oras ko dito sa Jollibee dahil hindi naman ako makakapag-train dahil anong oras na. Habang naghihintay nga ng jeep ay binigyan ako ni ating nakablo ng upuan. Thank you po! Halos 2 PM na nga ako nakauwi sa bahay. Kaya wala munang barbecue for today din magpapahinga ang babae na yan. Ayun lang. Thanks for watching. Bye!